Unang-una po siguro establish natin ilan po ba talaga yung sugatan dito sa nangyaring insidente. Tatlo po yung patay, ilan po yung nasugatan. Po. Pero ng indication po na planado na nila itong gagawin nila dito sa loob ng eskwelahan as per conversations. Allegedly mga text message. Meron ho ba kayong ganong nakuhang evidence din? Yes po, base din po sa pag-interview ng mga investigators natin, talagang napagplanuhan as early as May 1 or April. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga dito rayo ng mga bata. Madalas daw yung nangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Sir! Hinong naman ka, sir! Huwag tanga! Huwag tanga, sir! Alam ho ng taong bayan, sir, na simula pandemic, sir, hanggang sa pagbaba ni Pangulong Duterte, sir, ligtas na ligtas po ang mga paaralan, sir. Defense Secretary Sanay Angara itinuro na lumala ang gang-related issue matapos ang pandemic. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang isang madugong insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon ng umaga Hunyo 22 na kung saan nakausap ng GMA reporter na kinumpirma ng isang police director ng Regionet kung ilan ang nasawi at ilan ang sugatan. At sa punto ito, kausapin natin si Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy. Magandang umaga po sa inyo. Unang-una po siguro establish natin ilan po ba talaga yung sugatan dito sa nangyaring insidente. Tatlo po yung patay, ilan po yung nasugatan? For the record po, si Rafi, we have at least 15 firearm-related injury. At may 5 po tayo 9 firearm-related injury. Okay. So ito po yung mga natumba, nagasgasan. Hyperventilation, yun na po. Yung po nasa mga ospital, kumusta po sila? Stable naman po yung kanilang kondisyon? So far, stable condition naman po. Including doon sa recorded na naka-ICU kahapon at stable na daw po siya. So far, ano po yung takbo ng inyong investigasyon? Paano po nakapasok yung baril dito? At ano ba talaga yung plano ng dalawang estudyante as per your initial investigation? Ayon po sa ating pag-imbestiga, initially, mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. Yun ang nakukuha natin na information. Dalawa po yung baril na ginamit dito, yung isang revolver at isang Glock 9. Ilan po yung pumutok dun sa revolver? Ayon po sa ating pag-imbestiga din, we only recorded 1 bullet fired doon sa revolver. Yung sa the rest, base sa na-recover natin ng mga shells, empty shells, 9mm po galing yung cartridges. Bago lang po kasi narinig itong nabanggit nyo kanina na mananakot lang initially, yung pananakot yung gusto nilang gawin. So, yung nagpaputok na revolver from there, namaril na yung may hawak ng 9mm papunta sa mga estudyante. Ganun ho ba nangyari? Opo. At ito pa, idagdag ko lang po, may targeted daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Ilang rooms po, bali, at ilang buildings yung pinasok po nitong dalawang suspect? Napapansin nyo, 2 separate buildings po ito, single story. I think may 8 yata na classroom ito, lahat-lahat. Doon sila sa alley dumadaan while shooting. So kada kwarto po na pinupuntahan nila, pinapasok nila, nagpapaputok sila? Opo, from the window. Hindi sila, I think doon sa dolong room lang medyo may pinasok yung isang triggerman. So yung tatlong namatay po, hindi po silang target dun sa pamamaril? Yun po ang lumalabas sa ating investigasyon. Hindi po sila ang target.
Confirm ko lamang po kasi may mga lumalabas kahapon na 4 yung naging casualty. Talagang 3 lang po yung patay as per your record. Tamang-tama sir, salamat sa tanong mo. We only recorded at least 3 casualty po, hindi po 4. May rumors ko kasi kahapon na lumalabas na 4, kaya pati kami napalundag. But as per verification, buhay po yung nasa ICU. At stable na po yung kanyang condition ngayon. Yes po, sa awa ng Diyos, stable condition na po siya. Mapunta naman po tayo dun sa baril, lalo na dun sa police officer. Ano pong kwento sa inyo? Nakausap nyo yung mismong police officer. Ano pong sabi niya sa inyo tungkol sa paano nakuha nung kanyang pamangkin yung kanyang baril? Ayon po sa aming pag-uusap kahapon, allegedly dumaan po sa bintana yung pamangkin niya doon sa bahay na tinitirhan niya at siguro may access doon sa kwarto kaya nakuha yung firearm. Kailan niya po nakuha yung firearm? Hawak na ba niya na matagal or kakukuha lang niya nung umaga na mangyari yung incident? Hindi ako sure si Rafa, but I presume yung araw na yon niya nakuha. Sa patuloy ng katanungan ng isang reporter ay natanong ang nasabing direktor kung may indikasyon na planado ba ang mga suspek sa madugong insidente. Opo. Pero ng indication po na planado na nila itong gagawin nila dito sa loob ng eskwelahan as per conversations. Allegedly, mga text message. Meron ho ba kayong ganong nakuhang evidence din? Yes po, base din po sa pag-interview ng mga investigators natin, talagang napagplanuhan as early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong ano. Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Kumusta po yung mental state ng dalawa nung nakausap po ninyo? Although of course expert ang magsasabi nito, pero maayos naman po ba sila nakakausap after nung incident? I am not really in the position to judge, but hintayin na lang po natin yung result ng neuropsychiatric evaluation po, si Rafi. At ngayon nasa kaninong custody na po yung dalawa? Nasa DSWD and at the same time sa PNP po dahil ongoing pa rin yung interviews po sa kanila. Ano po mangyayari dun sa police officer na pinagkunan ng baril nitong isa sa mga suspect? Currently nasa preventive custody siya, at the same time restricted po siya at part po siya sa iniimbestigahan, and for sure she will face administrative investigations or sanctions. At yung isang baril naman apparently galing sa isa o nakarehistro sa isang security agency, natukoy na po ba kung kanino sino nagmamay-ari ng baril? It was found out na naka-issue po ito sa Cebu-based na security agency at nag-match po yung na-recover natin na revolver di umano doon sa 15 years old na bata. Kaya ito yung subject for investigation ng RC issue po natin. Ang isa sa mga tanong po, paano na ipasok yung baril dito sa campus ng eskwelahan? Surreptitiously, hindi sila sabay pumasok dito sa compound paisa-isa. Kaya siguro nalingat lang yung security natin. Yun, naisahan yung guard. At nasa backpack at nasa waist bag ho ba yung mga baril? Yun yung lumalabas? Opo sir. Yun, nasa sling bag and backpack. Ano pong mangyayari ngayon dito sa mga estudyanteng narito sa labas kasi gusto na nilang pumasok? Gaano po kaya tagal mapoproseso itong crime scene? Hopefully matatapos na ng processing ng suko po natin itong araw na to. At para ma-recover naman ng mga magulang yung mga properties or belongings ng mga estudyante natin. 40 na basyo po yung inyong nabilang, so ganun kadami yung ipinutok nitong suspect. Ganun kadami yung kanyang dalang bala nung time na yun? Actually, lang ito more or less 40. Kaya kanina, nung nandun ako mismo, nakarecover pa ako ng isang live bullet Kaya kailangan naming ibangga yung report ng SOCO at yung submission ng investigator natin para makabigay po tayo ng very accurate na information po as to the recovery ng shells or bala.
Kanina po si Mayor Romualdez nanawagan kasi ang daming speculation dito sa nangyari, ang daming mga haka-haka, maraming misinformation na lumabas katulad nung may namatay na isa pa kahapon. Nasa inyo pong pagkakataon na manawagan po sana tayo sa mga taong nag-aabang dito sa balitang ito. Sa mga kababayan natin dito sa Region 8 at sa buong Pilipinas na rin, please rely only on the press releases issued by the PNP and the legitimate news outlets para maiwasan po natin yung misinformation. Habol ko lamang po, gaano ka-influential yung mga napapanood nitong mga suspect online? At meron ho bang gambling involved or meron bang mga online platforms involved na inyong iniimbestigahan? Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violent yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Gabayan po natin yung ating mga anak, kausapin natin kasi kailangan nila with the advent of the technology nowadays, hindi natin pwedeng very lost yung pag-supervise ng mga bata ngayon. So marami na pong red flags dito sa dalawang ito even before this incident. So far, Sir Rafi, hanggang dito lang po yung nagagadir natin na information. But kagabi or actually kaninang alas 2 ng madaling araw, nagpatawag po tayo ng case conference para once and for all maging plansyado ang lahat. At hindi lang po tayo mag-focus sa investigation, pati yung pag-profiling ng mga magulang, kapitbahay, kamag-anak, kukunin po natin kasi kailangan natin i-share sa public bakit nagkaganito itong mga batang ito. Finally po, mensahe nyo lang sa mga magulang ng mga namatay at injured dito sa nangyaring insidente kahapon. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga magulang at kamag-anak ng mga biktima. Nandito ang inyong PNP, may nangyari, for how many minutes, rumisponde po kami. And eventually, nahuli po natin yung mga akusado. Hindi po tayo nagiging kampante doon sa paghuhuli lang. Tuloy-tuloy at hindi po kami mapapagod dito sa Region 8 na gampanan ang aming tungkulin. Because isa sa mandato ko dito bilang Regional Director, every flag raising ceremony, required ko po pala ang mga police ko sa mga stations na mag-join or mag-onboard every flag raising. Kaso dahil kukunti lang din yung nakadeploy sa station, umiikot yung participation namin sa mga police station. In that way, magiging malapit po kami sa mga bata at sa mga teachers na rin po. At dahil sa nangyari, paigtingin nyo po ito. Mas lalo nating paigtingin, i-organize natin yung security, we will conduct security survey and inspection nang sa ganon open yung communication between the PNP and the faculties and the school administrations po. Maraming salamat po sa impormasyong ibinigay nyo sa amin. So, yan ang latest mga kapuso na talagang pananakot initially yung lumalabas sa kanilang investigation, pero marami pa nga na kailangang impormasyong malaman tayo mula dito sa nangyaring insidente kahapon. Matapos nga ang insidente ay agad humarap sa media ang Deputy Secretary na si Sani Angara na kung saan tinanong ng mga reporter kung paano nakapasok ang mga suspek sa madugong insidente sa pamamaril. Mukhang tinalon yung bakod. So, I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin ito. Kasi matao yung lugar eh. Sa pinapanagot ng mga magulang, din yung mga guro, pati principal, ano pong sasabi niyo? Meron mo ba kayong gagawin dito? Ay, hindi siguro yung mga guro. Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw. Oo, yung principal, hindi rin mo siguro. Sa akin, well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung kung kanino nang galing yung baril. Okay, thank you po. Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero parang nakakuha ng baril yung dalawang bata. Sa kasunod nga, natanong kay Secretary Sani Angara ay natanong ito kung paano at kailan nagsimula ang mga kaguluhan sa nasabing paaralan na ikinagulat ng ilang netizens. Ang sagot ni Secretary Sani Angara na tila ikinabit sa panahon ni dating Pangulong Duterte na di umano matapos ang pandemic.
para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga dito rayo ng mga bata. Madalas daw yung nangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang related, especially after nung pandemic. Sir! Hinong naman ka, sir! Huwag tanga! Huwag tanga, sir! Alam ho ng taong bayan, sir, na simula pandemic, sir, hanggang sa pagbaba ni Pangulong Duterte, sir, ligtas na ligtas po ang mga paaralan, sir. Huwag tanga, sir! Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidad. Yeah, we're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings eh. Hinong naman ka, sir! Huwag tanga! Okay? Hanggang dito lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!